flower nyo. Ang taba. Tapos ang taba ng canes nya. Kita nyo, ang ganda oh. Birding birdie siya. Morning guys, update ko kayo sa aking mga orchids ngayon. So, ibinalik ko sila sa dating pwesto nila. So ngayon nandito ulit sila. Pero temporary lang to. Kasi nga hindi sila masyadong naarawan dun sa part ng ilalim ng mangga. Nangyayari, hindi sila nagbo-bloom. Pero dito ngayon, inilipat ko sila sa dati. Naarawan sila, kaya nagbibigyan sila ulit ng bloom. Ang problema nga lang ngayong rainy season. So, ang inaalala ko dito, hindi siya magtatagal ng matagal yung mga flowers siya. Pero, sa lagay nila ngayon, okay naman. Ayan, nagbibigay sila ng mga bagong flower for me. Nagbibigay sila, ayan, nakakatawa. Nagbibigay sila. Ayan sila. Tapos ito may bagong. Ito nakita ko to, ay pinakita ko sa inyo to noong sa short videos ko. Hindi ko nakalimutan kung ID na Shisha yata to, basta ganun siya. Ayan sila. Ayan, okay sila. Gustong gusto nila yung ulan, pero not all the time gusto nila yung ulan. Ito ba, bibigay ito. Ang ganda ng flower dito eh. Na porn star yata yan. Basta yun siya, ang ganda siya eh. Yan, tsaka yung mga ibang ugat nila, naglalabasan na rin. Bibigay na rin panibagong shoots. Pero nasilam talaga sila ng mangga, hindi sila ganyan. So, not enough yung sun na nakukuha nilang init. So, hindi sila nagbibigay ng shoots tsaka flower. Pero ngayon, tingnan mo, ang ganda nila. Basang-basa nga lang ngayon. Tulad kahapon, nag-worry ako, lakas ng hangin dito. Last time, nagwagwagan na naman yan. Etong mga grammatophyllum ko, yan, yun. Dito ay yung isang yun, nasa pasong brown na stress yan. Pati yung isa, kasi nga nabulok yung iba nilang canes kasi sa tagal ng ulan nung nakaraang bagyo, panay ulan nun, alam niyo naman. Tsaka bukod doon binaha pa. So hindi ko sila nailipat at nasilong. Pero okay naman sila. Yung mga ugat nila, okay naman. Ito. Ayan. Buhay na. Nagdadahon na ulit yung iba. Basa. Ayan siya. Ayan. Ito, nabulok siya oh. Kinat ko na kagad automatic kasi nga baka mahawa pa tong iba niya. Pero kung titinan mo, may mga ugat naman na lumalabas na bago na. Ayan siya. Ayan. Dati nakahang to. So, na-stress to nung naghahangin, nalaglag to. Hindi ko nakita. Nalagyan ng lupa. So, na-stress siya. Pero ngayon, nakakabawi na siya. Kahit papaano hindi ako masyado nag-worry. Kasi nga bumabalik na siya. Yung nga lang, medyo matatagal pa lumabas yung mga bagong shoots niya. Pero ganun talaga. Antay-antay tayo para gumanda siya ulit. Tsaka hindi ako makapag-fertilizer ngayon kasi lakas ng ulan. Mawawash out lang yung ibibigay kong fertilizer. Yun lagi kong inaala sa inyo. Huwag yung fertilizer kapag umuulan. Hindi siya maganda. Ganun siya. Yan, ito. Dati mataas to. Pero ngayon binaba ko lang. Pantay lang. Para ma-enjoy ko yung view nila. Sabi ng tatay ko, bakit daw ang baba? Kasi nga binabaha dito. Itataas ko na naman daw. Pero ganun talaga. Hindi ko kasi ma-enjoy yung itsura nila pag masyadong mataas. Tumitingala pa ako. Tulad nung sa mangga, taas-taas diba? So ngayon binaba ko sila, pantay lang. Kadibdib ko lang sila para makita ko talaga kung may nabubulok ba, mayroong nagkakaroon ng problema sa dahon. Ayan. So yan, okay naman sila. Ito nag-uulan kaya ganyan. Ang ganda nila. Ito pa, daming ugat. Gustong gusto niyang ulan. Cattleya to, minount ko lang siya. Ayan, talaga ito di ko maiwasan to, lagi tumutubo, ewan ko ba. Yung mga birdnest fern, yan sa birdnest fern ko, na-stress din yan. Tsaka yung iba. Pero ito yung mga Regiosini ko, Celogini. Ayan, okay sila, ang taba. Ito nyo, recover. Gustong gusto nila yung ulan. Tsaka yung klima ngayon, kasi malamig. Pati pa yan. Ayan, kita nyo, ang ganda oh. Birding birdie siya. Yan. Eto, nung nag-uulan, may naglalabasan dito na red tip.
sa ugat. Pero nung nag-araw bigla, minsan, ewan ko, natuyo siya. Pero, okay naman, may bago na naman lumalabas dyan na bago ugat. Si Retusa. Retusa to, Retusa. Ayan, dito sila. Eto, na-stress din to. Nalaglag din to. Ayan o, pero kahit paano sa pag-alaga ko sa care ko pa din, na ibabalik ko sa dati. Nga lang, medyo natatagalan kasi na-stress sila eh. So, kailangan natin silang i-full recover tsaka magantay ng at least mga 6 months pa bago sila fully recover, bumalik sa dati at mag-bloom ulit. Tapos ito nilipat ko to, yung mga kikis to na nanggaling dito sa aking mga Shiriliana na Phalaenopsis. Ito siya, pinagsama-sama ko na, pero hindi ko na siya maaalis yan kasi ang dami ng ugat sa loob. Ayan, meron na rin siya lumalabas dito sa ilalim. Ayan, lumalabas eh, no? Hindi ko alam, may kumakain yata ng dulo ng ugat nila. So yan, ito nagbibigay na naman ng panibagong spike. Pero yan, hindi yan flower, hindi yan buds, dahon yan. Ayan, dahon siya. Ayan sila. Tapos ito, yung iba, ito, ayan o, mabalik na sila sa dati. Gumaganda na sa ulit. Ito, nalaglag din to. Kaya dati nakamount to sa kahoy. Nung nagbabagyo, nalaglag siya yung pulse. Ewan ko ba, ganun yata talaga pag mentras mong iniiwasan na masira sila, nagkakaroon ng problema. Pero kahit ganun pa man, at least mabilis sila makarecover, okay naman. Sa ngayon, ang gandang-ganda ng tsura nila kasi nga umuulan, tsaka mahangin pa rin dito paghapon. Yan sila, mahangin pa rin paghapon, so hindi sila masyadong na-stress. Etong net ko sa taas, mataas to eh. Yan, tinaas ko siya talaga para kahit papaano makapasok yung hangin, tsaka hindi ma-direct masyado sa araw. Ito pa isang Grammatophyllum, galing siya dito sa isang to. Yan, ito siya, nilipat ko, ipinatong ko lang sa yan, sa uling. Galing siya dun kasi nagkaroon siya ng rat, naglagas, or ewan ko ba, nagdilaw yung dahon. Sobrang lakas yata ng ulan nung nakaraang bagyo, so hindi ko nagustuhan yun. Kaya lagi ko silang chinecheck. Ngayon mas nakikita ko sila ng maayos kung may nasisira ba na dahon or nagkakaroon ng stem rot. So talagang kailangan mo silang check time to time. Tapos yun, yung mangga doon, ayan, pinutol ko sila. Dati dyan sila. Kung makikita mo, wala na yung dahon, pinutol ko na siya kasi muntik na mabuwal yan nung naghahangin din. So sinadjust ng tatay ko na ilipat ko na sa dati, baka doon pagka joke ko nilagay mabuwal, baka ma-disaster lalim ang orchids ko. Panibagong stress na naman yun sa akin. Kahit paano, supportive pa rin si tatay ko pa nag-aalaga ko ng orchids kasi gusto niya rin yung halaman. Yan sila. Yung mga pinaglipat ko, ito, pakita ko. Ito, pinaglipat ko to na valves. Ito, nalaglag din to, nakamount din to. So, ito, bali ilan sila? Isa, yan, bali apat yan eh. Yun na lang, yan, apat sila eh. Ayan. Pero ito, nalaglag kasi to, talagang gumampas to. Pero ngayon yan, okay na siya. Pinatong ko lang, hindi talaga ako fan ng baon na pagtatanim ng orchids. Talaga nagkakaroon siya ng root rot, tsaka hindi makahingi ugat nila. So yan, pinatong ko lang siya sa uling. Kung makikita mo yung ugat niya, ayun o. Ayan. Yan, Shiriliana to. Sana magbigay sa akin ng bloom to. Ang tagal ko na rin inaalagaan to. Ayan o, naglalabas yung ugat nila dyan. Yan, pinatong ko lang. Yan. Pero katapat talaga ang ganda kapag umuulan, ang lamig nila. So gusto nila yon ng mga native pals ko. So yan, paano siya, no? Okay ng daon. So kahit pa paano naayos ko siya, hindi siya na-stress, hindi siya namatay. Pero ganun pa rin, extra care pa din. Talaga nagwo-worry ako pagka naghahangin at saka nagulan na malakas kasi iniiwasan ko yun. Nabababad talaga sila ng gusto sa ulan. Ito pa, yung mga ugat ng mga pals ko, native yan.
sobrang lakas yata ng ulan, nabababad sila, yung mga ugat nila nagmamatay. Pero kahit pa paano okay naman, may mga sign naman ng mga bagong root tip dyan. Yan, hindi ko sila maalis dyan talaga kasi na sila nahiyang, hindi ko na sila magalaw kasi pagka inalis mo pa yan. Ito nabigay sa akin ng bloom nung last, nung nandito pa sila sa ilalim ng mangga. Ayan, ayan, may panibago na sila. Ayan o. Yan. Ganda ng dahon. Yan, ito kikis to ng ito ng na update kikis yan. Ayan, meron siya dyan. Tapos ayun. Yan sila dati. Yan sila dati. So inalis ko kasi nga mainit na dyan pag ano, pero naghahangin, may mga bagyo-bagyo tayo ngayon, talagang hindi natin maiwasan. Yung mga ano ko nandun, nakasabit na yan, mga part na yan, mga ano to, wait lang, pakita ko sa inyo. Ito yung mga ano ko, mga sanggumay na Aphyllum semi-alba, tsaka ayan, yun sila. Ayun, pinatong ko lang din sila. Semi-alba yung iba pati nada na yun pa siya. Ayan, nakapatong doon. Ayan pinatong ko lang din siya. Kasi nga ako yung hindi ako fan talaga na nagbabaon na yan. Yung napilom to, ayan, nakapatong lang siya sa ibabaw ng fern chips. Pero kung yung mga ugat niya, kumakapit na. So nagdulumot, indikasyon talaga laging basa kasi nga nag-uulan. Lagi silang ano, ayan, ang dami. So nag-propagate na ako nito last day. So yun, napakita ko sa inyo, nag-propagate ako. Ayun, pinatong ko lang din sa bunot. Konting-konti lang, hindi ko pinakabaon. Kasi nga, hindi siya maganda. Ayan ang cute niya. Okay. Eto, propagate ko to ng ano to ano tawag dito, sanggumay violet. Yan yan. Nilagyan ko sila ng uling tuloy ng kandila sa tip. Yan, nakadikit, nakapatong ng konti, hindi ko pinakabaon kasi nga wala na ako na pagkakapitan. So hindi sila gumaganda, so ikinat ko na. Tip lang, pagka naglilipat kayo ng ganito na sanggumay, kung di nyo man siya ilalagyan ng kandila ng ganyan, kasi pag kinat mo siya tapos itinanim mo ulit, pinount mong ganyan, di mo ikinat, ay di mo nilagyan ng kandila sa ibabaw, possible lang mapasukan yung stem niya, so magkakaroon ng stem rot siya. So yan, nilagyan ko siya kasi gusto ko siya maitanim agad, nilagyan ko siya ng kandila. Bakit para hindi siya mapasukan. Pag may time kayo, kung mag-propagate kayo nito, pag nag-cut kayo, i-air dry nyo muna at least mga 3 days para matuyo lang yung pinag-cut niya bago nyo siya itanim, kasi para hindi magkaroon ng stem rot. Mabubulok kasi yung pinagkakapitan niya kasi ito pa rin siya kumukuha ng energy sa stem na yan. So ganun, dito lang siya sa 3 inches spot. Yan, bunot lang siya. At make sure bago nyo ipatong dyan, i-treat nyo muna yung bunot kasi acidic din yan. So 1.5 years, palitan nyo na siya. Ibalik nyo na palitan nyo na ng media uling o kaya fern chips o kaya kung ano mas prefer nyo, kung bark chips ba yan, ano mas prefer nyo. Pero sa akin ganyan lang muna ako pagka nagpapa-propagate. So pagka lumabog na siya, papalitan ko na siya kasi hindi rin maganda yung bunot talaga, parang tagal, nabubulok yan. So nagiging acidic na siya, hindi na siya masyadong tutubo yung ugat, papayat na siya. Pero kailangan pa rin supportan ng fertilizer para masigurado natin na tutubo sila na maganda. Ito pa si Cattleya. Yan, ipinatong ko lang siya. Yan, mayroon maugat-ugat na naman siya lumilitaw. Ayan, kung makikita mo yung parang yung green na yan, wire yan na wire yan. Tapos binuloktot ko ng letter C, tapos kinapit ko lang siya. So hindi ko siya inipit. Kung makikita mo, may mga bago siya na siya shoots, lumilitaw. Tapos may mga ugat na rin siya. Yan siya. Ayan. Ayan, takot na takot sa ulan to. So pagka lumalakas sa ulan, sinisilong ko to. Si Cattleya. Ayan siya, si Cattleya. Bunot lang siya sa 3 inches spot. Wag niyong binabaon to si Cattleya pag nagtatanim kayo nito. So kailangan talaga nakaibabaw lang para makahinga. Yan, kung titignan mo siya,
Ang ganda, no? May mga ugat na siyang bago doon, no? Umilit to, tapos yung bago siyang shoots. Tanong ko sa inyo guys, ako lang ba talaga nakakaranas pa nag-aalaga ng orchids? May mga di maalis-alis na talaga mga fern, birdless fern na yan dyan. Siguro galing siya dun talaga sa mga seeds nung birdless fern ko. Ayan. Pero ito, yan, no? Kaya sinasabi kong mas gusto ko yung focus yung mababa. Kasi parang nakita ko meron siyang buds. Nakikita ko may buds sa limili to. Ito, first time bloomer sa akin dito. Ayan. Galing lang sa kaibigan ko yata ito. Ayan, meron na naman siyang buds. Ito, buds. Ayan, may buds na siya. May spike. Ay, buds tuloy ako ng bud is spike pala. Ayan. Ayan siya. Tapos ito yung kinapit ko sa bunot. Tapos sa ibabaw lang siya. Ayan, o. Na apilum. Yan. Nakibabaw lang siya dyan. Konting bunot. Ayan. Ang ganda niya na, oh. Green na siya. Ang dami niya pa rin mga keikis sa baba. Ayan. Umaambon na. Nababasa ako. Ayan. Pinashare ko lang sa inyo kung ano yung update nila ngayon. So, ayan sila. Ito yung pinaparagit ko nung last day. Hindi ko lang last day yata kahapon o nung sa pang-araw. Ayan. Ito. Apilum siya. Ayan. 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 Nakibabaw lang siya doon. Hindi ko siya pinakabaon talaga para makahinga. Marami to eh. Ayan. Ito si Cattleya. Ayan o. Ayan. Naglalabasan na yung ano niya talaga. Yung mga ugat niya dun sa side. Yan, si Dude to eh. Ito yung namulaklak ng ganda, yung kulay green. Ayan, naglalabasa na siya doon soon. Pagka naglabas yan, ipropagate natin. Yan, may mga langgam. Nainis ako sa langgam. Tapos ito si Mokara. Ito. Dati nasapat to. Yung tinapkat ko na siya. Tinapkat ko na. Pero makikita yung ugat niya. Ang ganda pa rin, oh. Ang ganda pa rin ang ugat niya. Tinapkat ko. Ayan, hindi mo naman kailangan ng media nito para tong strap banda. Mga Mokara talaga. Ayan. Ayan. Tapos ito pa. Ang taba nitong ano. Ang taba ni Rhodosini. Ayan o. Rhodosini. Ang taba nung beans niya. Ayan. Nakaibabaw lang din siya sa fern chips. Nakaibabaw lang din siya dyan. Konting bunot. Tapos, ayan. Tapos, ang daming butas talaga para makahinga yung ugat niya. Ayan, ang taba niya. Yung pa yung isa. Oh. Ayan, siya pa yung isa. Ang taba niya talaga. Ayan, bagong gawa lang kasi itong aking ano eh. Tawag dito. Greenhouse. Kasi nilipat ko talaga sila dun sa mangga. Ayan. Ito. Pagka may mga gantong dahon kayo sa orchids, tanggalin nyo na din. Ako lagi chinecheck yan eh. Mga yellow na dahon. Kasi nagkakaroon ng punggus. Nagkakaroon ng sakit. Dumidikit yung ibang insekto or punggus. Eto man, tumbuhay na siya. Ito pa, isa pa to. Pinakita ko siya. Ang dami na ng ugat to. Bunot lang na manipis, tapos uling sa likod. Pero yung kanyang dahon, ang ganda na. Ayan, ang ganda niya na, diba? Ito yung aking mga Tulumia. Ayan. Ito may pangalan ba nito? Focus ka. Dendrobium Chantabon Sunrise. Ayan si Chantabon Sunrise. Ayan. Mahaba na yung mga canes niya. Ayan. Nasa ibabaw lang siya ng fern chips. Tapos sa ilalim, merong, alam nyo na, styro. Ayan, itong akin. Linley. Ayan, ang labong niya na. Naglulumot yung kanyang mga kahoy-kahoy. Ito, semi-alba lang din. Ito, semi-alba to. Propagate lang din to doon sa isa. Yan, pinatong ko lang din siya dyan. Patong-patong. Yan, patong. Ayan, so, haba na rin yan. Ito pa. Ito, basta ito, pinatong ko lang. Hindi ko masyadong inayos. Hindi ko masyadong sinicured.
Basta pinatong ko lang siya, yung mga tira-tira lang, yung mga cuttings lang yan. Pero yan, tinan mo ngayon ang haba na niya. Nag-ugat-ugat na rin siya. Yan. Tapos ito, umuulan na guys. Ito ang ganda ng flower, oh. Ang ganda. Yan, nasa arawan sila. Wala silang shaded net. Anything. Walang anything na nagkukubli sa kanila. Siyempre, ang dendro mahilig sa araw. Ganda ng flower nyo. Ang taba. Tapos ang taba ng canes yan. Ayan pa doon isa. Ayun. Parang ang taba ng canes niya. Ang taba. No fertilizer yan. Tapos yan. Ibabaw lang din siya. Makaibabaw lang sa uling. Yan. Hindi ko siya nilulubog. Ako yung part ng ibabaw. Milig sa ibabaw. Eto pa. Meron pa dito isa. Ayan. Tapos itong green. Ayan, may green pa. Ito na. Nakamount lang din siya sa kahoy. Dati nasapat to. Minount ko sa kahoy. Kasi nakita ko mas magandang minamount yung dendrobium sa kahoy. Kasi mas nakikita mo yung ganda nila. So kailangan di ako talaga naglalagay ng drip food dito sa amin kasi gawa nga ng baha, hindi ko siya talaga anong tawag dito, maiangat basta-basta pag mamba. Ang taas kasi ng tubig dito. Ang taas. Itong orchids ko dito, yung tubig last time ito. Yan. Talaga nasa ilalim siya. Yan. Ayun ang tinapkat ko ng mukara. Doon sa ibabaw mo yun, meron na lumalabas na bagong shoots. Yan, diyan siya galing, tinapkat ko na siya. So, diyan sila ngayon. Ayan. Yun yung mga sanggumay na ang kasabit. Ayan. Ayan, soon. Ito, temporary lang kasi itong dating pwesto nila. Kasi nga, papagawan pa ng bakal yan. Tsaka sisikir ko talaga. Dito sa side na to, lalagyan ko ng 30% na net para pag humangin hindi sila nagdi-disturb sa side na to. Kasi pag humangin, tapat kami dito ng bukid, so yung hangin talaga puwersa talaga dito. Talaga nag-worry ako dito kapag naghahangin. So yan, nakakatuwa si Mokara. Kakakat ko lang, may bago na naman siya, mga ugat. Ayun pa, meron kami sa ugat-ugat siya. Yun, ugat-ugat. Ayan, soon magbubloom to. Yun nga lang talaga, once mag-top cut kayo nito ng Mokara, make sure talaga may ugat dito sa ilalim tsaka doon sa gitna, kasi para talagang masupport niya pa rin yung buong katawan niya, masupplyan pa rin ng tubig. Kasi kung itatop cut mo siya ng konti, yung ugat matagal siya. Kasi nung nabili ko yan sa palengke ko lang yata nabili yan, binenta lang sa akin, wala siyang ugat masyado, nung kakaunti lang, siguro mga 3-4 lang yung 3-4 sa isang ganito, 3-4 lang gano'n. Ang tagal niya makarecover, siguro maabot siya ng 2 taon bago siya nag-bloom noon. Ito bago siya nag-bloom noon sa akin. So ngayon yan sumaya kapag ganito, pag talagang pa nagaganyan yung mga ugat nila, yan okay sila niyan. Tinapkat ko lang kahit papaano. Ito rin, nung tinap ko din to, inilubog ko sa kandila, tapos air dry ko muna ng 3 days. Tapos dito ko lang siya nilagay sa asero na alambre. Yan, katap lang siya doon sa alambre, mahaba, para kahit papaano kasi masustain ko yung paghaba niya, matali ko pa din doon sa mismong haba nung alambre. Kasi pagka maigsi, mahirapan ka na naman. So yan, dyan siya. Talagang hindi ko talaga gusto ko lang ilagay sila sa tawag dito, sa drip food ka lang. Hindi pwede, nabaha kasi dito sa amin talaga siya. Hindi ko tinatry kasi aangat ko pa, ang hirap. Yun ang pangit dito sa amin, nabaha kasi. Siyempre, pag nag-aalaga ka ng orchids or halaman, kailangan mo silang i-safe din para sigurado. So yun lang guys, para sa update ko ngayon sa aking mga orchids. Sana nag-enjoy kayo sa quick update ko sa kanila. Kung meron kayong tanong, comment down below lang para malaman ko. At huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking video para laging updated sa mga bago kong videos.
Tapos, yun lang. Update ko na lang yung sunod kong video. Maraming salamat. Bye!